Responsable kayo kasi polisiya nyo yon. Kumbaga, tatak Duterte. Dahil polisiya nyo rin yan, tama ba? Sa Davao, nung nasa Davao pa kayo. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style, Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Approach. Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes Chair, or no? tinatanong ko lang naman. Chair, point of Session order. suspended. This is not an inquisition. It's a democratic process of investigation. Mr. Chair, I would like to ask, no? Hindi ba nagkandamatay sila sa panahon na yon? Marami po. Sino-sino po ang mga pumatay? Wala akong listahan yan, ma'am. We have to go to the tawag nito. Hindi ko bit-bit. Ang bit-bit ko lang ko yung hindi. Na tagabigay ng pera sa mga pulis para sa drug war operations. Ito pong si Moking ay bahagi po dati ng Presidential Management Staff. Tama po ba, Mr. Chair? Yes. An employee of the management staff. Mr. Chair, bakit kinakailangan na isang taga-Presidential Management Staff ang tagabigay ng pera? Saan po ba nanggagaling yung pera na siyang ginagamit para dun sa reward The system? Peace and Order Fund of the government. Huwag mo namang sabihin na ako pa ang magbigay doon sa mga pulis. Do not expect me to go down from the office at sabihin ko mag-distribute ako. Mr. Chair, yung Peace and Order Fund, saan po yun specifically nakalagak? Galing po ba yun sa pondo ng Office of the President? Lahat ng opisina, sir, from the President down to the Governor, Mayors, may Peace and Order Fund. Discretionary yan. Ng Mayor, ng Governor, ng Presidente. Mr. Chair, yung Peace and Order Fund sa mga local government units natin, yun po ay kinukuha mula dun sa confidential fund. So kung sa Office of the President, lalo na't meron ding allocation for confidential and intelligence fund, dun din po ba kinukuha yung Peace and Order Fund para dun sa reward system? I will not answer your question. I do have to make an accounting of what I did as President. That's official and personal to me. Mr. Chair, bahagi ito ng ating gustong siyasatin dito sa Quad Committee kasi kanina din naman po ang banggit lahat ng mga nagpapatupad ng ganitong operations, yun yung source, Peace and Order Fund. Pero kailangan malinaw din saan talagang item, anong allocation po yun. So kung sa mga LGU, malinaw naman, confidential fund. Pero sa Office of the President, dahil po actually ay iilan lang naman yung mga line items doon. At kung meron dyan na pinakaswak para dun sa Peace and Order, yun po ay Confidential and Intelligence Fund. So gusto po nating ma-confirm lang, dahil po nalaman natin meron talagang reward system at merong pinanggagalingan yung pondo para dun sa reward system. Sir, sandali. Medyo papahingin mo lang ako ng 1 minute suspension. Kaya tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga eh. I am protecting the interest of the Republic when I dispense confidential fund to the military and the police. Do not make me account for something which I cannot do legally. That is not allowed by law. I am prohibited from doing it.
Mr. Chair, I believe hindi tayo pwedeng sabihan dito sa committee na hindi tayo pwedeng magtanong lalo sa mga bagay na relevant dun sa ating investigations. And Mr. Chair, I was not even asking kung sino yung mga hanggang sa level ng mga regional police units, sino-sino mga nakatanggap. I was simply asking yung nature ng paggamit ng pondo na iyon. And Mr. Chair, there's nothing in the joint circular on confidential and intelligence funds that says that we cannot ask general questions, Mr. Chair. Kaya kung ayaw po tayong sagutin dun sa ganong mga bagay, then I think that's actually an indirect admission na dun talaga nanggagaling at ayaw lang pong specify ng ating resource person yung nitty-gritty. Pero yun na po yung nagtutugma yung Peace and Order Fund na pwede talagang kunin doon sa Confidential and Intelligence Fund na actually ay lumobo ng sobrang taas sa ilalim po ng term ng past administration. So actually po, we gave our resource person a chance to answer pero nagdi-deviate po mula doon sa paano talaga sana sagutin ng diretso kasi simple lang naman po yung tanong kung doon ba kinukuha. Okay, let me answer you. Chance to answer. You are asking as if you are from the COA. Hindi ka naman COA, hindi kita sagutin ng tama kasi wala rin akong alam. COA, kailangan mo ng report, so you have to bring the papers. You're asking questions that are pertaining to COA. Ano? Hindi naman ako COA. Mayor ako tapos presidente. Pwede ka bang magbanggit, Mr. Chair, si Mr. Duterte, na drug lord o malalaking smuggler ng droga na napatay or nahuli or napakulong sa panahon mo? Ma'am, magtanong ako. Mr. Chair, ako po yung nagtatanong, point of order. Hindi, teka muna. Pwede po sasagutin na lang ng resource person. Mali yung tanong mo eh. So, Mr. Chair, bakit mali po yung tanong ko? Ang tinatanong ko lang po, may nahuli ba kayo na malaking kriminal, mga drug lords, mga nagmamanufacture ng droga sa panahon niyo po? Kasi ang nakita lang ng tao ay yung mga namatay na mga bata, na mga small time, na mga drug addicts, or mga pusher, etc. O meron mang mga LGU na mga mayor, merong iba. Kaya lang, yung pinanggagalingan po ng droga, meron po ba, Mr. Chair? Meron, ma'am. Marami doon nasa dagat, harap ng Davao. Yung iba naman dyan sa Mount Apo. Can you elaborate on that? Anong dagat at anong tapo? Tinapon ko. Sino po yung mga tinapon ninyo na mga drug lord at smuggler at malalaking fish sa droga? Hindi ko na tinanong bakit pa ako magtanong. Basta pag nahuli, drug lord, I take over, lagay ko sa bangka, pagdating doon sa dulo, palian ko yung kamay pati paa, tapos itapon ko. Okay. So, dapat po magbanggit kayo. At alam ko po, Mr. Chair, si Mr. Duterte ay isang lawyer. At alam ninyo yung due process. At alam nyo ba paano pahalagahan ang buhay? Whether yan po ay talamak na kriminal o wala ng pag-asa sa buhay or whatever, kung nahuli, dapat ay binigyan ng due process, ikinulo, inahuan ng cases, kinulong, at hindi agad-agad ng pinapatay na katulad ng ginagawa ninyo, Mr. Chair, ni Mr. Duterte. Ginagawa ni Mr. Duterte yung sa sinabi niya. Ma'am, ang preso kasi ma'am sa amin is only good for 40, 50. Minsan umaabot na kasi ng 80, 100. Overcrowded na. So,
Yung iba, itatapon mo na lang para medyo maluwang. Well, excuse me sa mga audience, no? Siguro may kakampi dito si Mr. Duterte. Hindi po nakakatawa yon. Hindi ako nagpapatawa, ma'am. Pero hindi po kami natatawa. Mr. Chair, wag mong gawing katatawanan But hindi ang nga. hearing na ito. Eh, sinasabi ko sa iyo. Well, naging presidente ka, Mr. Chair. Correct. Pero dapat alam niyo po yung due process at pagpapahalaga sa buhay. Hindi yung ganyan. Sino bang may kasalanan? Bakit po congested ang ating mga kulungan? 'Di ba? Bakit po sinasabi ninyo hanap buhay ng ibang mga tao yung droga? 'Di ba dapat obligasyon ng pamahalaan na i-provide ng pagkakataon, oportunidad para sa employment ang mga tao para hindi po na ano sa droga na katulad ng sinasabi ninyo, no, mga dahilan. Pero ito po, no, wag niyo pong gawing katatawanan. Kung totoo po yung sinasabi niyo, name names. Sino po yung tinapon niyo sa sa dagat? Nakita pa po ba yan ng kamag-anak niya? Ito katulad po ng mga biktima ng ating droga, ng biktima ng EJK dito. Wala man, Davao man ako assign, ma'am. Hindi po. Hindi Ito man katulad dito? nito, katulad niyan. Sinabi po Mr. Chair ng ating ni Mr. Duterte na pag may nahuli siya na sangkot sa droga o malalaking fish, tinatapon niya. So gano'n na po ba ka-cheap or wala kayong pagpapahalaga sa buhay ng tao? Kaya sa panahon ninyo ng war on drugs, no wonder 30,000 or less ang namatay sa panahon ninyo. Sa halip na gawin ninyo ay i-rehabilitate, bigyan ng trabaho, pero ang ginawa ninyo sa mga pulis, utusang patayin ang mga biktima ng droga. Pero kung talagang, Mr. Duterte. if the situation calls for it, I will not hesitate. And the police should not hesitate. Especially facing a criminal who is also going to kill you. Pag hinuli mo, dapat patayin mo talaga. At ayaw kong makita na buhayan kasi gamutin mo pa sa ospital, magastos pa ang gobyerno, tapos tapon mo doon sa prisuhan, pakakainin mo pa. Tapusin mo na. That is my philosophy. And I don't believe in you, If Mr. you do Mr. not Chair. like if you do not like my ideology, fine. That's mine. Bahala ka na sa buhay mo kung ano yun. Opo. At bahala na rin po yung yung justisya, yung batas sa inyo po, whether dito sa bansa or sa ibang bansa po. Naging presidente Pero ako. kung ganyan po yung, Mr. Chair, kung ganyan ang line of thinking ni Mr. Duterte, na walang ganyan niya ituring ang mga mamamayan, na kapag hindi niya mabigyan ng hanap buhay, nagdroga yan, patayin na lang. So what kind of thinking of that, Mr. Chair? Right thinking. That's yours. What else can you think of? It's the right thinking. I don't believe in you. Well, Okay, next, Mr. I'm not Chair. asking you to believe in me. Okay, fine. Far from it. I mean, I do not mean to be discourteous, Mr. Chair. I'd like to advise the lady to, pag siyang pumasok dyan sa aggression, you'd never understand that. Wag na lang. Your hypothetical, Hindi, Mr. Chair, si Mr. Duterte mismo nagsabi patayin agad. Wala bang pagkakataon na mabigyan na mabigyan ng pagkakataon yung suspect or yung gustong mahuli? Ang concept niyo talaga patayin agad ang mga kriminal o yung mga addict o yung mga pusher. Pero ang tanong ko nga, hindi nyo ginawa yan sa mga drug lords. Okay? Hindi kayo nang huli ng mga manufacturer ng drugs.
Pero yung mga maliliit, ganyan ang tingin ninyo, ano? Yung mga kriminal na sinasabi ninyo. Ganyan niya tratuhin. Ganon ako gagago. Excuse me, Tingin mo, point of order. ganon ako Point of gagago? order, Mr. Chair. Kanina Hindi sinabihan na natin na may rule na bawal gumamit ng manaswang salita or hindi Hindi magandang salita. I'm using a word, ganon, am I that stupid? English yan. Ang Tagalog niyan is ganon ako gagago. Abogado ako, fiscal ako, ganon ako gagago. Tama kayo, Mr. Chair, tama po si Mr. Duterte, abogado kayo. Pero alam ko, pag abogado, dapat alam niyo po yung due process of law.